Hello, 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 hello. Good morning, good afternoon, and good evening sa inyo lahat. Saan man kayo sa mundo, sa panig ng mundo. Kagaya ko rin, isang OFW. Sino nakaka-relate dyan? Bago po ang lahat, magpapakilala po muna ako. Ako nga pala po si Coach Efren Alejandre. And taga dito po sa Taguig. Although pinanganak po ako sa Gumaca, Quezon, doon po yung probinsya ko. Then, 6 years po ako sa Middle East nagtrabaho. Kung sino po nakaka-relate yan sa ating mga OFW, nakagaya ko rin, nakagaya nyo rin, na iba yung challenge, no? Pero kayo, nandyan pa. Ako, andito na sa Pilipinas. Kapiling ko yung pamilya ko. Then, may maliit na restaurant. Kahit pa paano, so far so good, kumikita. Nakasama ko si Live Good, ano, sa business natin dito kay Live Good. So, by the way, ang una kong pag-abroad talaga is dyan sa Dubai. No? Kasi naman nakaka-relate dyan ng mga FW na sabi natin lagi pag aalis tayo o pumunta tayo sa Dubai, ano sinasabi natin sa pamilya natin, di ba? Kailangan. So, andito si Coach Efren, yan din ang sinasabi, kailangan. Diba? Yung mga asawa natin, anak natin, or pamilya natin, o mga magulang natin, ba't ka pa mag-abroad? Diba? Eh, kasi andun yung pinagkukunan natin sa abroad. Na hindi natin alam, meron pa palang iba, di ba? So, ito si Coach Efren, makarating ng Dubai, then okay naman ang trabaho doon. Naging isang, by the way, ako nga pala isang chef, ano, sa isang restaurant. Then nagkaroon ako ng cross training dyan sa hotel, dyan sa Dubai. Then talagang nahasaba sa mga sabihin natin sa pagluluto. Although passion ko na talaga magluto, so nadagdagan pa yung kaalaman ko sa bilang isang hindi lang chef na tinatawag, isa culinary chef din. Graduate ng culinary chef from Dubai sa Nestle Foundation of Dubai. Then napunta tayo sa, nag-school din tayo sa France. Then nakarating tayo dyan. Then back to Dubai. Then isa nga pala akong hotelier din, okay? Kung hindi na ano nung iba, isa akong hotelier na chef diyan sa Dubai. So, long story short, maraming pinagdaanan din si Coach Efren, hindi lang sa pagiging kusinero, di ba? Lahat naman tayo sinasabi natin, ninyo, na talagang mayaman tayo, di ba? Totoo ba yun, mga coaches? Mga FW, mayaman tayo, no? Mayaman sa pagtitiis, mayaman sa pagtitipid, di ba? Kasi bilang isang OFW talaga, kailangan din nating tipirin. Hindi naman yung totally tipid talaga. Siyempre, alagaan din natin yung katawan natin as OFW. Then, yun na nga, siyempre, kahit sabihin natin na ni saying hello sa ating mga pamilya, pero ang inaantay nila, kinsenas katapusan din. Di ba? Yung nakaka-relate dyan, 15:30, di ba? May say hi and hello, meron. 15:30. After 15:30, wala na. Panibago na naman. Di ba? Yan. Long story short is, natapos nga ako dyan sa Dubai ng trabaho. Maganda naman. Kaso, sa ano pa rin, sa ano ba, napakatagal na natin nag-a-abroad, ganun ba? Siyempre, hindi pa rin tumigil si Coach Efren. Natapos ang kontrata, pero pag uwi, anong dala natin? Resibo. Kasi buwan-buwan nagpapadala tayo sa pamilya natin para lang matustusan yung mga pangangailangan nila, di ba? Ah, yung mga needs ng ating mga kids, di ba? Like yung ating mga mother, mahal sa buhay, di ba? Oo. Then, ikaw siyempre, natapos ang kontrata sa Dubai, hindi pa rin siya tumigil. Okay?
Hindi pa rin tumigil si Coach Efren. Pumunta naman ng Saudi Arabia, si Coach Efren. Doon tayo, naging isang ano rin tayo doon sa Saudi. Naging isang chef din tayo. Siyempre, may potential talaga tayong naging isang head chef din doon sa Padrakers. Sa dagdag ko na rin tong Chili's. Dagdag ko na rin tong Crepo Way sa Takasusi. Yan, ano lang yan, Takasusi, kung sino mga taga-Saudi dyan. Yan, Takasusi, Altalaya Center. Yan, sa malapit sa isang King Faisal Hospital. Yan, sa Riyadh. Kung sino nakakaalam, kung sino mga taga-Saudi dyan. Ayun, kumita, naging naging blood donor din si Coach Efren dyan sa King Faisal Hospital. Siyempre, hanggang ngayon tayo ay magpo-49 na, pero sabihin natin na yung mag-take ng mga maintenance, awa ng Diyos, wala pa naman. So maganda yung daloy ng dugo ni Coach Efren, hindi yung sinasabing high blood, ganun. Healthy lang tayo. Healthy lang ba? Eto na nga, yun. Tapos natin din ng kontrata dyan, kumita, nakapag-sustain din ng ipon, kahit pa paano. Pero hindi pa rin sapat, di ba? Kagaya nyo rin, OFW, umaalis, di ba? After ng kontrata, balik uli, apply, ganito, ganyan, apply uli, alis uli, hindi pa rin siya tumigil. Pumunta naman si Coach Efren ng Qatar, di ba? Yung nakaka-relate naman dyan sa Qatar, di ba? Masaya na mahirap, ganun. Siyempre, kumikita eh. Di ba? Pero sabihin naman natin, aminin natin, lagi nating kailangan. Di ba? Kahit sino naman, OFW dyan, empleyado ka man, tambay ka man, lahat kailangan. Kailangan natin ng pera. Kasi money is power. Di ba? Kasi kung wala kang pera, hindi ka makakilos talaga. Di ba? Yan, ganyan si Coach Efren ng OFW. Then, long story short, natapos din natin ang kontrata dyan. Ang kaso, na disgrasya si Coach Efren. Sinabi ko nga sa sarili ko, kala ko, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ni Coach Efren bilang isang OFW, although kumikita, masaya, ganun nga, pera, padala dito, padala sa pamilya, pero hinay-hinay lang tayo mga OFW, ano? Diba? Kagaya ko, 20 years din akong naging empleyado, nakagaya nyo, di ba? Lagi lang tayong hataw sa trabaho, kala natin doon na tayo yayaman, kala natin doon na tayo kikita, at kala natin doon na tayo makakaipon. Pero hindi pala, di ba? Hindi tayo makaipon kasi naalala natin yung pamilya natin, yung ipapadala natin. Hindi nila alam ng mga pamilya natin, kala nila ang saya-saya natin, di ba? Sa abroad, nakita lang sabihing abroad, kapitbahay, kaibigan, kumare, kumpare, pero wala, di ba? Papadala pa rin tayo. Kasi kahit isin natin, sarili natin, di ba? Magkasakit tayo, hindi natin alam, hindi man lang tayo makumusta ng mga kamag-anak natin, pamilya natin. Sige lang tayo, di ba? Ang sinasabi natin lagi, anong lagi natin sinasabi? Okay lang ako dito, di ba? Sino nakaka-relate dyan ng mga ganyang lingwahe? Okay lang kami dito. Okay? Kaya yung sabihin natin, sama ko na rin pagiging seaman ba? Hmm. Problema mo, gamutin mo. Sakit mo, gamutin mo. Di ba? Yan lagi kong sinasabi sa sarili ko. May sakit ka, wala. Sino tutulong sa'yo? Di ba? Sarili mo. Kung ganun, kumain ka, na sarili mo. Mamasyal ka, mag-isa, sarili mo. Di ba? Gumastos ka, sarili mo. Parang ganun ba? Okay? Then, long story short, tapos na. 6 years. At ito ba ang matindi? Hindi lang pala tuloy-tuloy yung pagiging OFW ni Coach Efren. Nadisgrasya po si Coach Efren. Oo, di ba? Sabi niyo, saya naman itong taong to. Napaka-grateful naman itong maging OFW. Pero hindi po. No, nauubos din yung saya na si Coach Efren po na-disgrasya sa abroad. Karoon po si Coach Efren ng fracture sa left side ng aking mukha. Kung hindi po nakakaalam, yun lang po nasabi.
Nagkaroon kaya medyo may hap yung pagiging minsan smile ako. Medyo hap yung mukha ko. May bakal po ako para na po akong cyborg. Parang ganun. Opo. Hindi ko lang sinasabi talaga. Pero talaga, ano lang, yun lang talaga. Then, hindi pa rin talaga tumigil si Coach Efren. Long story short, nandun na nga tayo. Minsan, hindi rin talaga madaling mag-abroad. Diba? Hindi rin talaga madaling kumita. Hindi rin talaga kailangan lahat ng pakikisamahan natin sa abroad, pakisamahan natin. Yung iba talaga may swerte, yung iba nakagaya ko, swerte rin, may malas, may swerte, di ba? Iba-iba tayo mga OFW. Oh. Long story short, natapos yung 6 years ko bilang nagtrabaho dyan sa Middle East. Then, hindi pa rin po si Coach Efren tumigil. Ano po, si Coach Efren po is nag-apply uli sa big company ng cruise line sa nakabase po siya sa Florida, USA. Kung nandito man si Coach Pinky o hindi, shoutout kay Coach Pinky, nag-apply po ako through Florida sa USA. Diyan po ako na sobrang kung saan-saan din nakarating sa Amerika, sa buong Amerika, buong Caribbean, buong sabihin na natin Alaska, Canada, Australia, nag-cruising po si Coach Efren kasi po si Coach Efren nagtatrabaho sa cruise ship. Ano po, nag-world cruise si Coach Efren. And then, sabihin man natin, siyempre, habang nagtatrabaho, nagtatravel, kumikita, masaya, okay naman po talaga, masaya pag nasa cruise ship ka, pan ship, tawag doon sa cruise ship namin na tinatawag is Carnival Cruise Line. Opo, yan po, kung sino nakakaalam dyan, kung sino mga nagpo-cruise dyan, o hindi pa nararanasan ng cruise, napakaganda po mag-cruise, pero mas maganda yung magpo-cruise ka na hindi ka magtatrabaho. Kain, tulog, saya, lahat. Ako po si Coach Efren, hindi rin masaya. Behind the scene lang masaya. Okay? Yan po si Coach Efren. Ando na yung talagang super duper na daming we are creating thousand meals a day. Andyan ako naging head chef din ako dyan. Naging, I mean, ano, what we call that, chef de party sa barko. Yan. Sobrang sipag ni Coach Efren. Pero at the end of the day, tapos ang kontrata, same lang din tayo. Ang sitwasyon, kung empleyado ka man, tambay ka man, same lang tayo. Kumikita ako pag sumasampa ako sa barko. Masaya ako, nagsiserve ako sa tao, nakikilala ko lahat. Kasi masaya talaga sa cruise ship. Kung hindi pa nakakapag-experience ng cruise ship dyan, ano nyo na, I mean, parang isipin nyo na, di ba? Lahat naman tayo magda-diamond. So, sa akin, normal na yung cruise ship. Pero sa iba, di ba, na hindi pa nararanasan mag-cruise ship, napakasarap po at napakasaya dyan sa cruise ship. Ako, ganun po dyan. And then, ayun, naging ano tayo dyan, halos, ano rin, hindi rin talaga tumihisi ko sa friend kasi nakagaya niya rin, OFW, ngayon seaman naman. Seaman is, hindi man na sabihin natin sobrang laki ng kinikita, di ba? Tama lang. Then, na bibili naman talaga yung, ano kasi pag, siyempre dito sa Pilipinas, pag sinabing seaman ka, alam na this, di ba? Uy, laki ng sahod niyan. Oo, malaki ang sahod. Marami ring trabaho. Oh, andito, akyat ka sa Mengali, punta ka sa fine dining room, ganun. Lahat ng, minsan may problema, kailangan solusyonan. Hindi pwedeng lahat naman araw-araw laging good. Meron ding bad. Siyempre, makakaharap na guest natin dyan sa cruise ship. Minsan yung iba, ano talaga, moody talaga. Yung iba naman talagang, ano talaga, sabihin natin, napakagagalante nila, lalo na Australia, ah, from part of America, South America, yan. Ang gagalante ng mga yan. Minsan ano yun, may tabing sobre na ikaw yung hinahanap. Oo, ganun ang buhay ko sa cruise ship. Although maraming mga tips diyan talaga, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kikita ka talaga. Yung kumbaga yung sahod ko is hindi ko na nagagalaw. Kumbaga yung mga tips na lang, yun na lang yung ginagamit ko pag lalabas ako. Like halimbawa Caribbean, like
itong ano sa Mexico, yan, yan, like California, oh, ang dami diyan, pasyalan, yan, LA, diba? San Francisco, yan, sa Diego, yan, moron ako diyan, nung ano, kaso si Coach Efren, talagang, hindi pa rin talaga tumigil, sabihin na natin, talagang naghanap pa rin ng mga, ng solusyon o ng pagkakakitaan talaga na although all seaman talaga tayo, ayun na, eto na. Hindi pa rin talaga tumigil and then nag-apply naman si Coach Sever after 10 years sa passenger. Si Coach Sever naman nag-apply naman sa mga cargo vessel although talagang sinilip ko rin ang buhay ng mga sabihin natin mga marino o kagaya rin natin mga OFW dati na sa cargo vessel naman po iba ibang senaryo sa cargo vessel. Nandiyan yung magbabiyahe kayo na 1 month, 2 months, 3 months na palutang-lutang kayo sa dagat na kagaya ko sa cruise ship, everyday nakakaapak ako sa lupa. Minsan 3 days ganun. Dito sa cargo vessel, iba 1 month, 2 month bago kayo makaapak ng lupa. Tapos after nakarating na kayo doon sa pupuntahan nyo, like for example, China, Kingdom China, going to Argentina. After na Argentina nyo, uh, 3 months o 2 months, sabihin na natin, kumbaga maglalakbay ka sa kalahating mundo pupuntang Argentina kasi dadaan yung sa Ecuador. Apaka sobrang init. Diyan yung naranasan kong yung pumuputok na yung ano ko, ilong ko sa sobrang init, parang sa Saudi, ganun. Then, ayun na nga, talagang dyan, mayaman din dyan sa cargo vessel. Mayaman sa pagtitiis, ganun, problema mo, gawin mo ng paraan, sakit mo, gamutin mo, kumain ka mag-isa, ganun. No internet, zero internet talaga. Nung nag-cargo vessel naman ako. Although sa crew passengers, ano naman, passenger cruise talaga, every port, may mag-ano kami ng mga prepaid, ganun. Nagsasubscribe din. Kaya itong si Live Good talaga, nakita ko rin talaga. Kasi although nga subscription, sabi ko, wow, baka ito na yun, sabi ko. Baka ito na yung hinahanap ko. Mm. Ayun, sabi ko nga, long story short, so, uh, nakarating tayo sa kung halos naikot na rin, ganun, parang passenger. So, iba naman to, ibang senaryo nito. May Asia, may, yun nga, America, Europe, yan. May Europe, to Asia, ganun. Iba-iba ng senaryo yung naranasan ni Goat Efren. Hindi lang yung kagaya natin, di ba? Selfish tayo, ganun. Sa barko na ano ko, cargo vessel, kailangan, kung ano yung pagkain mo, pagkain ng lahat. Kung ano yung pagkain ni Kapitan, pagkain mo rin. Hindi pwede kang mag-sarili na kung itlog ka lang, gusto mo itlog, itlog din. Hindi. Kung chicken, chicken lahat tayo. Ganun. Walang ano, kung beef, beef lahat. Ganun. Hindi, ano, yun ang naranasan na ano ni Coach Efren sa mga ah, experience ni Coach Efren. Kasi nga, umabot na tayo ng 20 years. Sabi ko nga, what if naman tayo tayo ng negosyo? Dahil dalawang run na pagtatrabaho ko sa barko talaga, negosyante na ako, may tindahan ako, mga grocery, ganyan. Then, ayun na nga, naisipan kong magtayo ng restaurant. Sabi ko, ba't ganun? Pagbababa ako, parang, alam mo yung seaman, di ba? Ibang seaman eh. Pag bumaba, one day millionaire yan. Ganun ang mga seaman. Kala nyo ba ang seaman? May London din yan, mga seaman. Loan dito, loan doon. Tsaka relon dito, relon doon. Pagsasampa, ayun, mag-loan na. Pagbababa, mag-loan na rin. Pag gusto na sumampa, loan na naman. Puro loan, loan doon. Ganun pa si Coach Efren ang experience mo ni Coach Efren. So, ngayon, si Live Good, nakita ko na po, ano po, scroll agad talaga po. Hindi pa talaga ako, I mean, natumigil talaga na humanap ng mga pagkakakitaan. Kasi nga po, nararamdaman ko, sampa ko na sampa, naubos yung kita ko. Although, sabihin seaman tayo, malaki ang sahod, gano'n. Eh, siyempre sabi ko, labas ng labas. Ano naman kaya, kahit maglabas, may bumabalik. Di nagtayo ako ngayon ng restaurant.
So doon ko na mindset yung ito na nga, nakita ko na si Live Good. Then kasama ko na yung pamilya ko sa pag Live Good. Part-time ko mang ginagawa si Live Good is yun nga, dagdag kita, di ba? Kahit may restaurant na ako. Ganun siya, pinagsasabay-sabay ko na kahit na minsan may order 2, 3 o'clock, 4 o'clock in the morning. So kasasara ko lang, may order na naman, ganun. Ganun si Coach Efren kung nakaka-relate dito yung ibang mga negosyante. So sana naman nakapag-inspire ako sa inyo. Maraming maraming salamat sa Ultimate Dreamers, lalo-lalo na sa behind the scene, sa IT. Ah, kay Coach Fernan, maraming maraming salamat. Dreammakers Worldwide, tsaka sa Team Camp, team ko, Game Changer, yan. Nandiyan ako sa minsan, every Sunday, every Saturday sa White House. Shoutout sa mga taga White House, sa mga nagtuturo at nag-guide sa akin. Maraming maraming salamat. Ah, kay Coach Sherrod Pardillo, maraming maraming salamat. Kahit na busy ako, pasensya na talaga. Kasi lagi ako nagtatanong talaga kung anong oras. So, yun na lang. And to God be all the glory. Maraming maraming salamat. Punta ka doon para Thank you. ayun, thank you so much, Coach Efren. Let's show gratitude naman po tayo kay Coach Efren, guys, no? Sobrang nakaka-inspire and syempre bilang isang dating OFW, nandito na po siya ngayon sa Pilipinas and ginagawa po yung business na ganito. And sabi nga po niya, meron po siyang restaurant pero ginagawa at nagagampanan pa din po niya na gawin yung business po na ito dahil nakikita natin na very committed, no? Ang taas ng commitment po niya sa negosyo po natin. Kaya dapat heto yung isang tao na hangaan po talaga natin, no, na alam nyo yon kahit sobrang busy sa buhay para kumita ng pera, pero nagkakaroon pa din siya ng commitment sa negosyo po natin. Kaya sabi nga po niya sa akin, napaka-importante yung oras. Kaya nagtanong po siya sa akin talaga kung anong oras para at least guys, ma-maximize at ma-manage po niya maigi yung time po niya. Kaya time, no, is kung once na nakuha mo na nagawa mo itong business, ginagawa natin yung business guys, napaka-importante talaga na mayroon kang management dito sa negosyo po natin. Kahit ano man po yung pinagkakabalahan mo, sabi nga kanina yung speaker po natin si Coach Nook, no, kahit ano man po yung pinagkakabalahan mo sa buhay, kailangan talagang mag-commit ka sa negosyo. Wala pong naging asensado sa industry na ganito guys na hindi ka po talaga naglaan ng oras at effort, sacrifices na gawin yung business po natin. So, ayun, thank you so much, Coach Efren, and lahat ng bumubuo ng Ultimate Dreamers Community, no, nagpapasalamat po sa iyo and syempre ang ating speaker si Coach Nook na no, bahala na si Lord na magbigay po sa inyo ng liglig, siksik at umaapaw na blessings, no, to your family and syempre to your network, Coach. Heto yung lagi nating tatandaan, guys, no. Walang saysay lahat ng pinaghirapan po natin dito kung hindi po talaga align ang self mo na gawin yung business. Napaka-importante po talaga yon, no? Kahit gaano po tayo kasipag, kahit gaano po tayo ka-consistent na gawin yung business, kahit skills mo na lahat ng skills dito sa mundo, kung hindi po align yung sarili mo dito sa business po natin, lahat po yun mawawala. No? Hindi ka talaga kikita ng passive income dito sa negosyo po natin, guys. Kaya ayun, napaka-importante na mag-plug in po tayo palagi. Gusto kong kumita, mentor, sa ganitong business, pero ang ugali mo sablay. Ang attitude mo hindi okay. Para mabago ang buhay mo sa ganitong business, guys, kailangan talaga alamin mo kung ano yung sablay na ugali mo. Napaka-importante kasi yan din po, Coach Efren, ang nagpabagal sa akin kung bakit naabot ko pa ng 1 year and 6 months, no, na ginagawa yung business. Yun pala, sabi ng isa kong mentor, walang say sa lahat ng ginagawa mo, Cheryl, kung hindi no, align yung sarili mo sa negosyo na ginagawa mo. Kasi guys, magha-handle ka ng sandamakmak na tao. Sa previous na company ko, nag-handle po ako ng more than 7,000 na leader na members, guys.
no? Kung hindi po talaga align yung sarili mo, wala kang right mindset, wala kang good character na gawin yung business, guys, lahat ng tao mo talaga, ikaw na lang ang naiiwan kasi nawawala. Keeping ang napaka-importante na aralin po natin sa negosyo po natin. Ang pag-i-invite, no? Sisiw na lamang po sa atin po yan dahil kahit close your eyes po tayo kung alam po natin yung sinasabi ni Coach Nook kanina, guys, magagamay mo talaga yung business. Pero kung hindi ka marunong mag-keep sa mga tao under sa'yo, guys, mawawala po lahat sila. Kaya napaka-importante, challenging yung keeping po talaga sa business po natin. Kaya kailangan dumaan ka sa tamang proseso. No? Kailangan dumaan ka na laging mag-yes upline. Yes, mag-yes upline ka kung alam mo yung upline mo is tinuturuan ka po ng maayos, tinuturuan ka. Kasi guys, ako kasi ang mentor ko, hindi ko na babanggitin kung sino yung mentor ko, no? Kasi madami akong mentor, may financial advisor po ako, no? Meron din po akong mentor about sa business, meron din akong mentor about sa negosyo. So lahat po 'yan, kinakausap ko po sila araw-araw para hindi ka talaga ma-defocus, no? Kasi napaka-importante talaga may mentor ka. And yung mentor mo na yan, pag once nakita mo na, nahawakan mo na yan, guys, wag mo nang no, palalagpasin pa kasi minsan lamang po yan sa buhay po natin magkaroon po tayo ng mentor. Once ang mentor ko, Coach Efren, once nung dumating siya sa akin, lahat ng naririnig ko sa kanya, Coach Efren, yung ayaw na ayaw kong marinig. Doon po ako talaga tuminag. Doon po talaga ako napalakas, doon po talaga ako naging strong na networker dahil ang naririnig ko sa mentor ko, yung hindi ko po, yung ayaw kong marinig sa self ko. Yun po ako nagbago, guys. So kung once na yung mentor mo is sinasabihan ka, no, sinasabi niya yung mga hindi mo dapat no marinig, guys, pasalamat ka kasi may tao na concern po sa iyo. So ayun, thank you so much